Ako si Luna Cruz, 16 years old at nakatira sa Cavite kasama ang aking tita dahil ang nanay ko ay nagtatrabaho sa States at ang tatay ko ay pumanaw nung ako'y bata pa. At maraming nagtatanong sa akin kung paano ko ba kinakaya na wala ang parehas sa magulang ko. At sa totoo lang, masakit pa rin, pero nasa kasanayan na yun. Sa katagalan, maiisip mo na kung ganito din kasakit, kailangan masanay na rin ako. At ito ang aking storya. Hello po. Manong po. Ang laki mo na si Liz. Maganda ka ng paganda. Thank you po. Luna, bumaba ka na dito. Dito na pagkanin mo. Celeste, andito ka na pala, hindi ka tumawag. Alam mo ba, balita ko, bumalik na si Celeste. Ala, baka hindi magkasundo ng dalawang kapatid. Miss ko na pamilya ko. Kamusta na kaya sila dun? Kamusta na kaya sila sa Kila Luna? Luna, halika na, kakain na dito. Oh, Celeste, dagdagan pa natin yung ulam mo para may energy ka. Actually, din po. Ay, oo, Luna. Diyan ka mo lang, baka masayang pag di mo maubos. Sabi ko nga sa kanila, mas maganda dito. Wala masyadong traffic, walang ingay. Oo, parang mas presko din ang hangin. Parang mas masarap yung pagkain dito, lalo na yung ulam. Eh, para naman kay Celestian, para naman busog siya. Lagi naman si Celeste. Luna, ikaw na maglinis ng pinagkainan. Napakita ko lang kay Celeste yung kwarto niya. Sige po, ta. Tara na, Celeste. Tatapos na po ako, pupunta na po ako sa kwarto ko. Teka lang, maalkam ko nga rin kasi itong kwarto na to. Inisin mo na rin, nakakaya naman sa kapatid mo. Ha? Eh tita, kakatapos ko lang po maglinis ng kusina tapos yung mga pinggan. Tapos may gagawin pa ako sa school. Eh, mabilis lang naman yun. Hindi ka naman napagod. Ah. Magrereklamo ka pa talaga? Tawagin niyo na lang po ako pagtapos na malinis yung room ko. Gawin mo na yung inutos ko. Huwag kang gaya sa kanap ng kapatid mo. Ako na naman.
Luna, saan ka galing? Bumili lang ako ng mga pinapabili ni Lola. Gusto mo? Salamat, pero kailangan ko na umuwi. Baka hanapin ako eh. May program sa plaza mamaya. Kahit libre lang. Tara, sama ka na. Oo, kahit sandali lang. Makalabas ka rin. Anong usapan? Luna, huwag ka na sumama. Delikado paggabi. Wala din si mama. Wala din kasama si tita. Sobrang protective naman ni ate. True, parang may bantay. Natural lang. Kapatid ko si Luna. Gusto ko rin mag-enjoy. Pero kung aalis ako na hindi nagpapaalam, mali yun. Kahit hindi nila ako gaano pinapansin, may pinanagutan pa rin ako. Hello. Hello? Sino daw ba to? Hindi ma, si Celesto. Ay nak, kumusta ka naman dyan? Okay lang ma. I got to go though. May gagawin pa ako ma. Sino yan? Si mama, bakit? Ma? Excuse me? Oh nak, Luna, kumusta ka dyan? Okay lang ako, ma. Sigurado ka na? Parang may bumabagabang sa'yo. Okay lang talaga ako, ma. Pagod na ako sa gawaing bahay. Luna, alam ko may dinadala ka. Hindi mo na kailangan i-struggle sa akin. Ma, kasi parang hindi ako na dito sa bahay eh. Simula nung lumipat dito sa Celeste, parang hindi na ako tinatrato ni tita ng tama. Laging nasa panig ni tita si Celeste. Nak, baka naman Hindi ma, lagi na lang ganito. Ako na lang lagi ang tagahugas ng pinggan, tagalinis ng sala, tagalaba. Parang kasambahay na walang sahod. Kulang na lang subuan ko pa si Celeste. intindihan mo na lang siya. Alam mo naman nag-a-adjust na siya sa inyo. Pero sino yung iintindi sa akin? Nak, pasensyahan mo na yung kapatid mo. Mamaya na lang tayo mag-usap at may gagawin pa ako. I love you, Nak. I love you, Nak. Hirap na ako. Pwede naman ako magtampo. Pwede rin akong magkulong at kalimutan sila. Pero, kung gusto kong marinig nila ako, kailangan kong pagsalita. Kahit na masakit, kahit na baka walang magbago. Pwede po po tayo mag-usap. Oh, bakit? May problema ba? Opo, kasi matagal ko na po nararamdaman na ako lang po yung gumagawa ng gawaing bahay. Dati wala akong reklamo pero parang may sobra na. Parang wala akong ibang halaga kundi mag-linis at mag-asikaso. Luna, Hindi ko naman po sinasabing ayoko tumulong. Pero gusto ko sana maramdaman na pinapansin niyo yung pagod ko. Na pareho kami ni Celeste sa paningin niyo.
Luna, pasensya na. Hindi ko na mamalayan na nasasaktan ka na pala. Oo, masyado akong kumakampi kay Celeste. Kasi nga, bagong dating lang siya. Pero mali nga na hindi ko napapansin yung mga pinagdadaanan mo. Ate, sorry din. Hindi agad kita tinulungan sa mga gawaing bahay. Simula ngayon, tutulungan na kita. Promise. Luna, ang tapang mo Hindi madaling magsabi ng ganyan sa harap ng lahat. Oo, proud kami sa'yo. Importante lang yung mga ginagawa mo. Pagiging totoo sa nararamdaman mo. Salamat sa pagsabi, Luna. Magbabago na tayo simula ngayon. Oh, Celeste! Andito ka pala sa newsletter ng barangay. Yung tungkol sa school award mo? Ay, oo nga. Nakita ko sa group chat, arami mong medal sa picture. Parang ikaw lang nung estudyante doon. Oh, next time headline ka na. Celeste, star ng barangay. Tapos si Luna yung manager. Bakit hindi? Magaling mag-organize na si Luna. Sa bawat desisyon, may boses na nagtutulak na piliin ang madali at may boses din na nagagabay na piliin ang tama. Doon sinusubok ang ating isip at kalooban. Ang konsensya ang paalala at ang natural moral law ang gabay. Hindi madali, lalo na kapag pakiramdam mo mag-isa ka. Pero sa bawat hakbang ng katotohanan at kabutihan, doon natatagpuan ang tunay na kalayaan. Dahil ang totoong malaya ay ang taong pumipili ng mabuti kahit mahirap. Iba ang iyong kaya.